Hindi ko pakawala si Kiko Barsaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barsaga, isa siyang tao na ma-handle ng kahit sino man? Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi uniteam yun ha. Si Kiko Barsaga uniteam. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? Ma'am, there's a polling question here from one of the members of the OVP media, kay Red Mendoza ng Times. Ma'am, your comment daw po sa pagbansag na pakawala niyo daw si Congressman Kiko Barsaga of Cavite, especially with his antics last weekend. Hindi ko... Okay, number one, kilala ko si Congressman Kiko Barsaga because of the campaign in Cavite in 2022. Dahil uniteam siya. Ang pagkakaalam ko, ang mga magulang niya, hindi sila for the uniteam. Ang maalala ko, yung mga magulang niya, Sara only. Pero si Congressman Kiko Barsaga was for the uniteam. Hindi ko alam kung nagkausap man kami from that time na nagkita kami sa kampanya hanggang ngayon, kung meron man, pero ang huling maalala ko na nagkausap kami is doon sa rally ng uniteam sa kanila, sa Dasmariñas, Cavite. Hindi ko pakawala si Kiko Barsaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barsaga, isa siyang tao na ma-handle ng kahit sino man? Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi uniteam yun ha. Si Kiko Barsaga uniteam. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Diba? So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? So no, I do not control Congressman Kiko Barsaga. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing because, as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number one, hindi natatakot, at number two, hindi nabibili ng pera. Anyone? Sir? Roel Pareño po, Philippine Star, ma'am. Mayang hapon. Mayang hapon, sir. May ikakalakas pa rin po ba yung lindol sa Pilipinas kesa doon sa lindol sa nangyaring skandalo ng corruption, ma'am? Huwag naman sana, sir. Huwag. Pinagdadasal natin sa Diyos na wala nang mangyayari na malalakas na lindol sa Pilipinas. And syempre, pinagdadasal natin sa Diyos na makinig ang administrasyon na gawan nila ng solusyon ang korupsyon sa Pilipinas. Marcel. Let's give chance to others. Wala. Baka meron pang ibang sagot. Yes, ma'am.
Yes, magandang hapon. Finally. Vice President. Ma'am, I would just want to ask, with the alleged destabilization and then yung rally natin, ma'am, left and right, Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga lumabas, ma'am, mga young ones, makikita natin mga estudyante. Ma'am, sa tingin niyo, ma'am, with what is happening now, magpapatuloy pa to, ma'am? Alam mo, ma'am, yung destabilization, nanggagaling lang naman yan sa administrasyon eh. Wala namang destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao. At nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang, ma'am, walang nagpaplano ng destabilisasyon. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Ang pansin ko ang pansin ko yung destabilization na word, na salita, nanggagaling siya lagi sa administrasyon. Kasi nai-insecure sila at natatakot sila. Kasi lumalakas yung boses ng mga tao. Ayoko na magsalita, ma'am, kasi baka matuto na naman sila sa akin, ma'am. Tapos pag natuto sila sa akin, di ba? Meron ba tayong ginagawang destabilisasyon? Meron bang mga tao na nagmi-meeting na nagsasabi na Makabayan, yes. Number 1. Yan talaga ang vision ng Makabayan. Pabagsakin ng gobyerno kasi gusto nilang mag-take over. So kung meron man grupo na nagmi-meeting para pabagsakin ang administrasyon, ang gobyerno, Makabayan yon. Wala nang iba. Lahat ng iba dyan, wala nang meeting yan. Yan sila nang nararamdaman nila naggalit sa pangyayari. Wala yan silang sinasabing iba na oust or ano bang tawag dyan, paggawa ng masama sa presidente o panggulo sa gobyerno. Wala. Nagsasalita lang yan. Lahat ng mga tao ng kanilang, nagsasabi lang sila sa galit nila. Tayo pala. Kasama na ako dun, ma'am. Nagsasabi lang nga kami. Tayo. Sa galit natin. Any more last question? Okay, final on my end. Vice President, ang init ngayon ng flood control din. Kung halos Luzon, Visayas, and Mindanao din gusto nilang ipa-check, no? Sa tingin niyo, aside from the flood control, ano pa ang mga dapat sigurong tingnan o i-check aside from these flood controls? Thank you. Yung una lang sinabi ko, ma'am, no, yung listahan na ginawa nila para sa Department of Education. Worthy yun, natingnan kung sino yung mga sinulat ni Martin Romualdez na mga congressman na makakatanggap sa School Building Program Fund. Pangalawa, flood control, yan, laging may corruption dyan. Farm to market roads, laging may corruption dyan. Yung pagsira ng highway, ma'am, bagong highway sirain, tapos sementohin natin ulit. Anong tawag dun sa ganun? Road repairs. Road repairs? Road reblocking, no? Ang tawag dyan? Yan, ma'am. Nakikita ko yan lagi, ma'am. Sa highways, kahit sa Mindanao, non-stop. Every year. Ayusin, sirain. Yan. Okay. Last question. Arson. Ma'am, kasama sa pagpapahayag ng kanilang galit, may ilang grupo ng panawagan ay Marcos resign. Do you share the same sentiment? No, ma'am. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge
na hanggang ngayon, ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Because when you are president or vice president, you consecrate yourself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, ibibigay mo na yung sarili mo sa bayan.